ilang araw na lang po at ilang buwan na lang matatapos na natin yung 2025, 2026. Ang bilis ng panahon, no, mga kapatid? At from January hanggang ngayon, sobrang daming nangyari. At hindi lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin naunawaan. Pero meron tayong mga buti na lang moment eh. Yung buti na lang ganito yung nangyari. Kahit pangit, kasi kung hindi sana ganito yung mangyayari. O yung mga tinatawag natin blessing in disguise. And meron nga isang kwento eh. Hindi ko alam kung napakinggan nyo ito kay Pastor Bing. Merong um, hunter, merong isang Kristiyano na napagalitan siya ng pastor niya kasi nahuli siya nagsisigarilyo. Okay. No? May modern na eh, may vape na eh. So, pag nagsisigarilyo, ganyan. So, pag itatago mo yung sigarilyo, pag ganito, Brad, di ba? Pag ganyan sa likod. Eh, nakita ng pastor niya, umusok ang likod niya. So, niya, Brad, ano yan? Nagyoyosi ka. Eh, pastor, minsan lang eh. Ako, Brad, masama yan. Nasa church, sinabi, nasa church covenant natin, bawal ka magsigarilyo. Kasi hindi yan maganda sa patotohan natin. Siyempre, alam niyo naman, pag tayo napapagalitan, sumasama ang loob. Here comes, napakinggan mo na ba, nanay ka rin, hindi pa? Hindi pa. Okay. Buti na lang. Pag hindi pa napakinggan ni nanay Mel, baka hindi pa napakinggan. So, nagalit siya. Sisibak siya ngayon. Sisibak siya. Hindi na talaga ito si pastor. Ako lang lagi pinag-iinitan eh. Ba't pa kasi ako nahuli ng sigarilyo? Ngayon, kakasibak niya, sa galit niya, naputol yung dalawang daliri niya, brad. Yung manitin ng sigarilyo niya. Hira. Putol. So, siya na si putol ngayon. So, para magkaroon siya ng maibsan yung damdamin niya, pumunta siya sa bundok. Nangaso muna siya, hunter. So, habang nandun siya sa may bundok, nasa liblib, natagpuan siya ng mga tribo. Ay, yung mga tribo na parang cannibal, etc. etc. It so happen na itong tribe na to, naghahanap sila ng human sacrifice. Di ba ganun yung mga walang Diyos, human sacrifice. So, nabihat siya, nung dinala na siya doon sa tribe, nilagyan niya ng malaking talyase, tapos pinakuluan na ng tubig, kumukulo na yung tubig. So, sabi ng tribe leader, okay, suriin nyo na yung alay. Kasi ang alay dapat, wala yung infirmities. Ibig sabihin, walang sugat, walang sakit, kompleto. Mabuti na lang, Brad, naputol yung dalawa niyang daliri. Diba? So, hindi siya dapat na alay. Kaya bumalik siya sa pastor niya, nagpasalamat siya. Pastor, salamat ha. Kung hindi dahil naputol, kung hindi mo ko pinagalitan, hindi mo puputol ang aking daliri. At kung hindi putol ang aking daliri, baka patay na ako ngayon. Yan ay kwento lang. Hindi totoo nangyayari yan. Pero, ang daming pagkakataon sa buhay natin. Blessing in disguise. Nakakala mo pangit, nakakala mo hindi maganda, problema, sobrang aburido tayo, depressed na tayo, down na tayo. Pero hindi natin alam, someday, ito pala ay blessing in disguise. Magpapasalamat tayo sa Panginoon Lord. Kaya pala ganito yung naranasan ko dati. Kasi ganito yung mangyayari. Kasi kung hindi nangyari to, malamang hindi ko makayanan. Alam niyo mga kapatid, ang daming part ng buhay natin na hindi natin naiintindihan. Nung time ni Hitler, pag ikaw ay nag-house ng mga Jews, patay ka. Okay? Si Hitler, Nazis. Di ba ayaw niya ng mga Jews? Meron isang tao, nandagangalang totoong story na. Si Cory. So si Cory, bata pa, yung tatay niya, nag-house siya ng mga Hudyo. Parang yung ginawa ni Manuel Quezon. Diba? Inuptok niya yung mga Hudyo. Bawal yun sa panahon ni Hitler, patay ka. Ngayon, ang kailangan gawin ng tatay ni Cory, kailangan niyang tumakas para hindi siya itali.
So habang nandun na siya sa train, kasama niya si Cory, babae at yung tatay niya, sabi niya, Papa, bago ka umalis, pwede bang i-explain mo muna sa akin bakit mo kami kailangan iwan? Sabi ng tatay niya, anak, sasagutin ko muna yan. Pero pwede mo bumunang kunin yung aking luggage, yung aking bag na malaki at buhatin. Tinry ng bata, Papa, hindi ko kaya. Sobrang mabigat. At itong sabi ng tatay niya, anak, ganun din sa buhay. May mga mabigat pa sa'yo para dalhin kung yung reason kung bakit nangyayari yung mga ganitong bagay. Sa atin mga kapatid, ang daming part ng buhay natin na mabigat para sa atin na maintindihan yung mga bagay-bagay. Kaya hindi pa nire-reveal ni Lord bakit natin nararanasan yung mga nararanasan natin ngayon. So this morning, I want to talk about Romans chapter 8, verse 9, number 28. The title of this message is, All Things Work Together for Good. Lahat ng bagay ay nag-collaborate, parang meron silang groupings na maganda yung kalabasan, na magiging good yung outcome. All things work together for good. Bago tayo magpatuloy, handa na ba kayo makinig mga kapatid? Simple-simple lang ang ating mensahe ngayon. In verse number 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Sa Tagalog, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikakabuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang ating Tatay sa langit ay mayroong plano sa atin. Unang bagay na makikita natin, His plan works everything out for good. Number one, we have confidence in God's plan. Meron tayong trust, meron tayong confidence sa plano ng Diyos. The Bible tells us, we know, nalalaman natin, this is just not a passive knowledge, but it is a full and complete knowledge. It is good thing to know what we know, especially in times when we are discouraged. Pag tayo ay dumadaan sa mga problema, trials, temptations in life, kailangan alalahanin natin yung pundasyon ng ating pananampalataya. Kung sino ang ating Diyos, kung sino tayo sa times na tayo ay discouraged. We know, not just know, but we absolutely know without a shadow of doubt. And that involves trust, faith, and belief. So mga kapatid sa Panginoon, pag binasa natin yung Bible, Revelation chapter 21 to chapter 22, ano yun, ang isip natin ng heaven, yung parang spirit lang tayo, tapos nasa ulap, tapos nagpe-pray tayo ng heart, etc. etc. Pero pag binasa mo yung heaven sa Bible, heaven is a literal place. This old earth, aalisin to ng Panginoon. At dinescribe nyo sa Biblia, pag binasa natin, and I encourage you to read it, chapter 21 and chapter 22, yung ating eternal dwelling state. Pag alam natin yung mga ganung bagay, na merong place, na merong time sa near future, na makakasama natin ang Diyos, na tayo ay mag-e-enjoy forever. Imaginin mo yung buhay na, di ba pag, anong pinakamasayang month sa atin bilang Pinoy? I believe Christmas season hanggang New Year. Parang lahat masaya, maligaya, maraming pera, maraming regalo, maraming pagkain. Diba? Hindi ko masasabi na glimpse of heaven yun eh. Pero yung ganung feeling na nabubuhay ka na ang saya-saya, masarap mamuhay, madaming pagkain, walang problema, mga kapatid. Yan ang niyanda sa atin ng Panginoon. We know, alam natin, meron tayong confidence sa plano ng Diyos. Ikaw at ako, merong plano sa atin ng Panginoon. Mga lalaki, hindi mahilig magplano. Kaya meron ako sa kaibigan, nakita niyo yung planner ko eh. Sabi niya, ano yan? Planner. Lahat ng mga gagawin ko,
this week, tsaka next week, nakasulat na. Sabi niya, kaya pala, lagi ako nag-fail. So karamihan, no? Ng mga tao, hindi nila pinaplano. Kung tayo wala tayong plano sa buhay natin, ang Diyos may plano sa buhay mo. Naniniwala kayo mga kapatid? Merong plan si Lord sa atin. And it's a wonderful plan. Look at verse number 28. And we know that all things, lahat ng bagay, makikita natin dito not just our confidence in God's plan, but also the completeness of God's plan. What do we mean by all things? In our context, it includes all types of suffering. That means, yung mga nararanasan natin ng mga paghihirap, kalungkutan, problema, gantong ugali, o ano pa man, lahat yan. Suffering is tragedies, natural disaster, physical impairments. Lahat ng bagay na ito. We may not be able to see how it will turn out for good because we are only looking at one piece of the puzzle. Pero ang Diyos nakikita niyo overall. Yung jigsaw puzzle, pag magkakahiwalay sila, nakakahilo. Ano nga, isang beses lang ako nag-try pagbuo nun eh. Hindi mo alam kung anong purpose nitong isang to. Ito. Pero pag binuo mo sila, wow, ang ganda. Same with us. Huwag mong tignan yung, kumbaga, yung issue mo sa sarili mo. Paulit-ulit natin na sabi siyang topic na to. Ang kalaban natin, sarili natin. Yung issue mo sa sarili mo, na masyado mong ina-highlight, part lang yan ng pag-gift ka. Your education, your accomplishment, your family, your these certain issues, your church life, etc., etc. Part lang yan ng pagiging ikaw. Part lang yan ng plano sa ng Panginoon. Minsan nakafocus lang tayo sa isang bagay, kaya tayo maraming distress sa buhay. Remember mga kapatid, nakikita ng Diyos ang buong picture. Nakikita niya ang lahat. Overall, meron siyang purpose sa atin. All things. Now, Pastor Jomar, that means, kahit yung nararanasan ko ngayon, kasama inaalaw yan ng Panginoon. Ito nga yung mahirap eh. Maraming nagtatanong. Kung ang Diyos sovereign, pag sinabi natin sovereign, control ng Diyos lahat. Alam na ng Diyos kung kailan ka mamamatay. Alam na ng Diyos na kapag mag 40 years old ka, meron tinatawag ng middle age crisis na ikaw ay mahuhulog sa kasalanan. Alam na ng Diyos na lahat. Ano ang role ng ating free choice, ng ating will sa pagiging sovereign ng Panginoon? You know our answer? You know my answer? I don't know. Pero ito ang revealed will ng Panginoon. Manangan ka sa mga katotohanan na siya ay sovereign, na control niya ang lahat ng bagay, na walang bagay sa buhay mo ngayon na inalaw, na nangyayari na hindi inalaw ng Diyos. Lahat yan inalaw ng Diyos. So, alalahanin natin na si Lord, wala siyang second thought. Hindi po, ito ang plano ko kay Sister Steph. Plan A. Pag hindi nag-work out, plan B. Pag hindi nag-work out, plan C. No. Si Lord, wala siyang ganun. Hindi siya nagpa-plan B. Kasi Panginoon siya. Kay Lord, walang afterthought. Ay, dapat pala hindi ko na lang pinag-engineer si Brother Andy. Si Andy pala, hindi ko lang pinag-engineer. Dapat pala, ganito na lang. Dapat pala, hindi na lang naging ito. Walang ganun si Lord. At si Lord, hindi siya yung parang mai-stress. Wala. Ano kayang gagawin ko? Hindi na sumunod sa kalooban kong itong anak ko. No. Sa Panginoon, para tayong isang base na kahit mabasag, kaya pang pagandahin ng Panginoon. All things, lahat ng bagay. Next, makikita natin yung harmony. All things, and we know that all things work together. That is not only our confidence in God's plan, the completeness of God's plan, but the harmony of God's plan. Lahat ng bagay, each event, circumstances, or person or tao na inilagay sa iyo ng Diyos sa buhay mo,
will blend together and produce a good outcome. Yan nga yung pinag-usapan namin kagabi. Kaya pag may mga fellowship talaga ng ganyan, mga pinag-usapan, pag mga kabataan ang kasama mo, syempre, di na maaalis dyan yung love life. Palagi kong sinasabi, may mga naging, sino ba dito na yung, sa may mga asawa ngayon? Huwag nyo na lang itaas yung kamay nyo, pero ganito na lang sa akin. Yung napangasawa mo ngayon, siya yung first boyfriend or girlfriend mo. Ikaw, Sister Kay, sister ba yung first mo? Pero si Brother Ryan, si first ano mo? Nga, pagtatanungin ko yung isa't isa, yung mga Mary, syempre, bakit ganun? Bakit ang unti lang ng mga taong, kung sino yung una nilang girlfriend, boyfriend, yun na din yung, bakit? Kasi may mga inaalaw nga si Lord, mismong tao sa buhay natin, na hindi man natin alam yung reason bakit nakilala mo pa siya, pero hindi naman talaga kayo para sa isa't isa. Di ba, Brother Well? Kasi, tama. Kasi, para mag-grow ka, merong reason. Amen, Sister Joanne? Para din sa'yo. People, circumstances, all types of event, nagbe-blend yan together and it will produce a good outcome. So sa atin, pag nangyayari mga ganung bagay, ano gagawin mo pag yung anak mo nakabuntis? Dito sa may mga anak na lalaki, pag yung anak mo nakabuntis, pag ang mga anak mo naman, babae, nabuntis. Ganun lang yan eh. Siya yung makabuntis or nabuntis. Huwag na huwag natin iisipin yung abortion kasi hindi kalooban ng Panginoon. Amen? Huwag tutunawin. Now, medyo malalim ito mga kapatid sa perspective natin, terrible. Ang Diyos kasi, meron siyang tinatawag na secret will tsaka revealed will. Yung revealed will, ito yung pinakita niya sa atin sa Bible. Pero yung secret will, yung hindi natin alam na kalooban ng Panginoon, na kahit yung rape or anything na nangyayari sa buhay natin, na nangyayari sa buhay ng Kristiyano, inaalaw yan ni Lord to accomplish kung ano yung nais niyang mangyari, yung purpose niya. Teka lang, Pastor, ibig sabihin, author si Lord ng kasalanan? No, hindi. God allows what He hates to accomplish what He wants. Pag yung mga ganun tanong, babalik na naman tayo kay Adan tsaka kay Eva. Bakit alam na ni Adan ni Lord na si Adan sa Eva magkakasala, bakit sa paninayan, etc. Hindi natin alam ang kalooban ng Panginoon. His secret will. Our response, His revealed will. Kung ano sinasabi niya sa kanyang salita, yun ang ating susundin. And all of those things nag-work together kasi merong good outcome. Now, look at your life. Hindi lahat ng nangyayari sa'yo araw-araw maganda. Amen? Parang araw-araw nga, parang survival of the fittest tayo eh. Lalo na yung mga nagtatrabaho. Imagine mo, papasok ka ng 7:30. Si Sister Joanna, halimbawa, alam niyo naman, pag sinabing Ortigas Pasig, sobrang traffic niyan. Pasok mo 7:30, aalis ka ng 5:30. Pauwi, ganoon din 2 hours. Biyahe pa lang, pagod ka na. Kaya sabi ko sa mga young people, ang yayabang nyo pag nagtrabaho kayo, makikita nyo kung anong totoong buhay. Parang lagi tayong pagod. Pero kung titignan natin yung buhay, wait lang. All things work together for good. Season din lang yan ang buhay mo. Hindi kahabang buhay. Hindi for eternity. Ganyan ang kinakaharap mo. Sister Richelle, hindi habang buhay nagpapalaki ka ng bata. Kaya enjoyin natin yung pagiging si Charity, medyo nagigilty ako kasi lumalaki siya na
Diba, palaki siya ng palaki, tapos lagi akong wala sa bahay, laging, meron namang time sa kanya yung bago matulog, magbabasa ng Bible, magpipray, tapos maglalaro, pillow fight. So, minsan hindi pa nangyayari. Pag pagod ka na, gusto mo na matulog, pero may anak ka pa, may isipin ko na lang, hindi naman panghabang buhay, ganito yung sitwasyon. So, kailangan i-enjoy mo. So, yung mga trials in life natin, hindi habang buhay, ayan yung problema mo. Bakit hanggang ngayon problema mo pa rin yan? Hindi mo pa lalampasan eh. Pag nalampasan mo yung problema na yan, hindi matatapos ang buhay natin na palaging may problema. Pero, pag tinignan mo, yung buhay mo, merong growth na nangyari. Merong isa akong story na nabasa before. Sabi ng Panginoon, merong malaking bato. Sabi ng Panginoon, itulak mo yung bato. Tulak niya. Tulak na siya ng tulak, sumusunod lang siya ng Panginoon. And then, nagsilamala na siya magreklamo sa Panginoon, Lord, hindi ko naman pagalaw. Sabi ni Lord, hindi ko naman sinabi pagalawin mo eh. Ang sabi ko lang, itulak mo. Now, tignan mo yung katawan mo. Lumaki na yung katawan niya. Anong ibig sabihin? Nakuha niya yung ibig sabihin mga kapatid. Hindi natin alam na merong behind the scene. Kahit hindi mo alam, merong ginagawang plano si Lord sa'yo. Meron siyang niluluto. Kagabi nga, natutuwa ko, dahil namin si Brother Ruel, no? Nag-automotive pala si Brother Ruel. Tapos nakita niya daw yung mga seaman, parang astig yung uniform. Seaman kaya ako. Ngayon, I believe, yung pag-automotive mo, hindi lang yun walang kwenta. Throughout the years, ano man nangyari sa buhay natin, yan ay nabuild yung confidence mo, naging may mga na-realize ka during that time, same sa lahat sa ating mga kapatid. Harmony. Kapag yung bass, tugtugin mo lang, si Preacher Raymond, naalala nyo, pag nagpa-practice daw siya ng choir sa Binangonan, akala ng mga tao, baliw na siya, Joy. Kasi ang pinapractice, yung bass lang. Kasi parang ang siraulo, narinig ka ng mga dumadaan. Hangit pakinggan. Pag pinarapis mo naman yung tenor, para ka din naman siraulo. Alto, parang nakakatakot. Pero pag pinagsabay-sabay mo yung soprano, alto, tenor, bass, harmony. Same sa buhay natin. Kaya yung kantang God's Been Good, kung may pagkakataon man daw siya na babaguhin niya yung past, kung kaya niyang baguhin yung past, hindi niya daw babaguhin. Kasi, through it all, mabuti ang Diyos. Now, next. Andiyan pa kayo mga kapatid? Now, this verse doesn't mean kahit anong mangyari, we can live any way we choose. And then God will fix our mess. So, sige, kahit pala magkasala ako, sovereign naman ng Diyos. Ganito naman nangyari, kaya niya mo pagandahin. Kahit gawin ng Diyos yun. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya mangmang. Kung ano yung tinanim natin, yun ang anin natin. Kaya tingnan nyo, napaka-mysterious ng buhay. Pero may tinatawag naman scientifically, sa research, kapag inabuso mo yung katawan mo ng alak, sisingilin ka din yan panghabang buhay. Pag ikaw ay milad na ng 50, 55. Pag tinitignan ko yung biyanan ko, 60 years old pa lang, stroke na. Samantalang yung kakilala ko 76 years old, nagbabasketball pa. Bakit? Buong buhay niya, wala siyang ginawa, inom. So kayo mga kabataan, sa sikil, gusto mo, sige, mag-inom ka lang. Babuhin mo yung katawan mo. Kung sa mga kabataan, minsan, ganyan sabi nga, reverse psychology. Kasi pagdating ng araw, babawiin din yan. So sa atin, wala tayong control sa pagkain. Kasi sabi ng Chinese, pagkain, patay. Pag di kain, patay. Kain na lang. Yun nga, kain na lang. So, hindi evidence, hindi lisensya na tayo ay gagawa ng masama kasi aayusin naman tayo ng Diyos. Kailangan nating piliin kung ano yung tama. Hindi din sinasabi ng verse na ito na gawin nating lisensya ang kanyang biyaya. Next, second to the last, yung faithfulness. The faithfulness of God's plan. It says here, work together
for good. Palaging good ang outcome. Antayin mo lang. Ang ating buhay, maraming pagkakataon, seems like it is going in circles. Parang paikot-ikot lang. Pero paikot-ikot, but it's a winding staircase. Alam niyo yung hagdan na paikot-ikot? Oo, paikot-ikot lang ang ating buhay. Pero habang tumatagal, nakikita mo, pataas ka ng pataas o pa-improve ka ng pa-improve. Hindi sayang yung mga nangyayari sa atin. If you are walking with God in His will, everything, kahit ang suffering, will turn out for good in the end. So mga kapatid ko sa Panginoon, merong good outcome sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Di man natin alam. Ang hinihingi sa'yo ng Diyos, parang yung kanina, tulak mo lang yung bato. Di man sinasabi ni Lord, pagalawin mo yung bato eh. Patuloy lang tayo. Kasi palaging mayroong good outcome. Kahit hindi man natin maintindihan. At yun nga yung lagi kong sinasabi, magtitiwala ka sa Diyos. Magtitiwala ka lang sa Diyos kapag naiintindihan mo yung mga nangyayari sa atin. No. Maiintindihan mo, hindi mo naiintindihan, magtitiwala tayo sa Diyos. And last but not the least, diyan pa tayo mga kapatid. Meron tayong verse 29 ha. For good. Merong restriction. The restriction of His plan, of God's plan. Kung bakit hindi nag-work together, all things work together for good to them. Kasi merong restriction. Hindi sa lahat nangyayari ito. Merong restriction. Sino? To them. Sa kanila, that love God, na nagmamahal sa Diyos. Sa ating perspective, we should love God. We should trust God na meron siyang ginagawa behind the scene. Now, hindi natin nakikita yung good outcome kasi hindi natin nakakonsider yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi na tayo nagtitiwala sa Kanya. Hindi natin siya minamahal. Kaya nga mga kapatid, the heart of the problem is the problem of the heart. Ang issue, yung ating puso, yung ating pagmamahal sa Diyos. This promise can only be claimed by certain group of people. It only applies to a specific people. Ang pangakong ito ay hindi promise para sa lahat, kundi para lang sa mga nagmamahal sa Diyos. Para lang sa mga taong tinawag ng Diyos, tayong mga Kristiyano. From man's vantage point, we need to love God. To them that love God. From God's point of view, vantage point, He called or invited us. Tayo ay Kanyang mga iniligtas. So, bilang mga Kristiyano, magtiwala tayo, mahalin natin ang Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos, and then, makikita natin, oo nga, makikita yung mga blessing in disguise. Naalala ko noong 2022, Brother Ken, lagi ako nasa Tanay. Kasi gusto ko na mag-start mag-mission. O, pag Saturday, parang lahat ata ng street sa Binangon, pinasukan ko eh. Tanay, Pililla. Doon sa pinakadulo, nakalimutan ko yung Ithan. Kasi Binangonan, yung pag nakita ko siya, yung Taal Lake, tapos yung Talim Island, yung pinakadulo sa island, pati yung pinuntahan ko. Kasi sabi ko, gusto ko na mag-start ng gawain ka, gusto ko na mag-mission ba? Pero wala talagang nag-open ng door. Mabuti na lang kasi may plano pala ang Panginoon. Dito pala ako dadalhin sa Cavite. Tapos na-meet ko si Brother Andy, si Brother Brian, may hilig sa Pares, parehas ko. Eh, okay lang kasi Brother all things work together for good. And in verse number 29, ito yung purpose ng Panginoon. For whom He did foreknow, He also did predestinate to conform to the image of His Son. Hindi ko nasusundin yung outline. Pero ang ibig sabihin pala, merong something deep inside of us na namamol. Yun yung tayo ay maging katulad ni Kristo.
That is our goal. That we might be the firstborn among many brethren. Yun yung goal natin, maging katulad ng Panginoon. Kaya nga, di ko naman masisi kasi hindi naman tayo lang pare-parehas. Pero yung majority ng Christian ngayon, ang focus talaga material. Aminin natin, amen? Pero hindi mo pa rin mawala sa isip ko yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na ang lahat yan, iiwan mo lang dito. Ang pinaka-importante, yung nagawa mo yung gusto sa'yo ng Panginoon. Ngayon, gusto nyo umaman, sabi ng Panginoon kay Timothy sa mga pastor, charge them na yung mga mayayaman, huwag maging mayabang. Kasi ang pagmamahal sa pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ngayon, prayer ko sa inyo, Lord, pagyamanin niyo po ang mga kapatiran. At pinagpipray ko din na pag yumaman kayo, maging tapat kayo sa Panginoon. Si Brother Marvin, makabenta 10 kotse sa isang araw. Diba? Tapos yung tindahan ni nanay siya, hindi lang maging sari-sari store, maging pure gold. Parang imposible, no? Si Brother Ryan, siya na yung maging CEO ng company nila, papalitan niya yung boss niya. Si Sister Heart, dito lang yan, Lord. Joke lang. Sister Heart, baka mag-OFW din. Sino, CEO ng pinakamasarap na meeting. Pero mga kapatid, pag yumaman na kayo, kahit ba open kayo sa akin, sasabihin ko, kapatid, mayabang ka na. Kasi yun ang sabi ng Bible. Pero kahit hindi ko din naman sabihin yun, papaalala sa inyo ng Panginoon, si Lord ang mag-humble sa atin lahat. Now, may mga example sa Bible na may mga nangyari sa kanilang buhay. Hindi nila naiintindihan, pero blessing in disguise. Look at the life of Job. Imagine mo lahat ng anak niya namatay, lahat ng ari-arian niya nawala. At isa pang mahirap sa kanya, natira pa yung asawa. O joke yun Yung asawa niya, sabi niya, curse God and die. Kaya si Job, sabi niya, sana mamatay na lang ako. Sana hindi na lang ako pinanganak. And then nag-start siyang magduda sa Panginoon. Pero nung nireveal ng Panginoon yung sarili niya kay Job, anong ginawa ng Panginoon? Binless siya 2 times. Doble. Kung yung anak niya, ganito yung bilang, mas naging doble. Kung yung ari-arian niya, siya yung pinakamayaman ng kanyang time. Look at the life of Joseph. Inalaw ng Panginoon na yung kapatid niya, ibenta siya sa mga nangangalakal. Inalaw ng Panginoon na siya ay mapunta sa prison. Ang daming. Inalaw ng Panginoon na mahirapan siya. But at the end, sabi niya, but as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good. Look at the life of Daniel and Nehemiah. Sila ay napunta sa dakong lugar na hindi nila alam. But the Bible tells us, in the land of the Chaldeans, for their good, for I will set mine eyes upon them for good. Look at the Lord Jesus Christ. Siya ay namatay, pinarusahan, pinako sa krus, napasa kamay ng mga makakasalanan. Sabi ng Biblia, ngunit ang taong ito na ipinagkanunon sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga tao masasama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at inako sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi siya kayang ikulong nito. So mga kapatid ko sa Panginoon, bakit nangyayari sa yung bagay na nangyayari sa iyo ngayon? Inalaw yan ni Lord for 2 reasons. Kalimutan nyo lahat ng outline ko. Kabisatuhin nyo yung verse na to. But for 2 reasons. Why God allows those things in your life for your good. Number 1, for your good and for His glory. Can you say that all together? Number 1, for our good and for His glory. Para sa ikakabuti mo din. So,
huwag nating tuldukan yung sarili natin. Amen? Lagi ko nasasabi. Ang sabi, masyado tayong hard sa sarili natin. Gusto mong maging ganito ka, hindi naman talaga dapat. Mangyayari sa yan para din sa ikakabuti mo. Pangalawa, para sa kapatiran ng Panginoon. Naalala ko nung kapatid ni Mrs. Ano yun eh? Hindi nyo pa siya nakikita. Pangatlong kapatid ni Mrs. Hindi, pang-apat. Grabe talino nun. UP. BS Math. BS Math, after niyang, tapos, syempre may Latin honors. UP sa, yung UP, yung main, Diliman. Ngayon, naging actuarial. Yung, alam niyo yung actuarial na trabaho? Pag sinabing actuarial, yun yung mga high caliber na trabaho dito sa Pilipinas. Yun yung pinakatawag yung high paid, pinakamatataas na sakot. Mahina dyan ng 6 digits. Baka nasa 200k yan naman. Nung gumraduate, nung nagkatrabaho, nawala na sa church. Siyempre, ubira, kita ka ng 6 digits naman. Tapos magsisimba ka sa church na walang aircon, huwag na uy. Kaya nga dapat aircon na natin dito sa Rabi. Alam mo, nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng maraming tubig sa baga. Tubig. Hindi ko kung alam ni Brother Toto at ni tubig sa baga. Tapos sabi ko sa kanya, inaulawin niya ng Diyos, nawala ka na sa kanya eh. So, and then, inintroduce ko sa kanya ito kantang to. It's for my good and for His glory. Sabi niya, nagsashare siya ng testimony, Lord, buti binigyan mo ako ng pneumonia. Buti binigyan mo ako ng maraming, kasi gusto ng doktor, check up lang eh, bibiyakin na yung likod eh, sisip-sipin. Pero hiniling galing muna, alam niyo hiling galing. Yung maraming tablet, mga iinumin. Gumaling din naman. Kasi sabi niya, Lord, buti nangyari sa akin. Kasi kung hindi nangyari sa akin yun, wala na ako sa church. Mga kapatid, baka po, di ka binibigyan ng Diyos ng sakit, baka wala ka na sa church ngayon. Di ka binibigyan ng Diyos ng problema, baka mayabang ka na. Parang hindi ka nakakaramdam ng kalungkutan, baka nandun ka na sa mga friends mo. Puro happy hour tuwing Sunday. So, mananan tayo sa Panginoon, magtiwala tayo ng all things work together for good. Nawa ang prayer ko, maging confident tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Lahat nangyayari, merong good outcome kasi nagtitiwala, kasi mahal natin ang Panginoon. Are you blessed this morning? Amen. Let's all stand up and let's pray. Father God in heaven, a lot of times we admit na hindi po namin naiintindihan. We don't understand kung bakit po kami, why we face this painful circumstance in our life. At nahihirapan po kami magtiwala na mayroong good outcome lahat ng mga nangyayari sa amin. Pero malinaw po sa inyong salita. Salamat po sa naman sa Litwiti. Lahat ng ito, ang bagay na nangyayari sa amin, ay hindi lang po ito biglang nangyari na chance lang, kundi inalaw po dahil meron pa kayong plano, meron po kayong purpose, meron po kayong niluluto, meron pa kayong reason. Matulungan niyo po kami na magtiwala na meron kayong ginagawa. Patawarin niyo po kami sa aming pagmumula. Mga kapatid ko sa Panginoon, it's time to respond to the preaching of the Word of God. Masyado na pong mahaba yung pagkaantay natin. Masyado na tayo kaprito. Masyadong madilim na yung paningin natin. But once again, magtiwala ka, mayroong reason si Lord bakit inaalaw na yung mga nangyari sa'yo. God wants you to push that rock. Nais ng Panginoon na magpatuloy ka. Why not come forward and let's have a private moment with the Lord
Let's go to the altar, let's kneel, and then let's talk to the Lord. Once again, i-review natin yung ating trust that something, somehow, God is making something in our life. Meron plano ang Diyos sa buhay natin. Once again, our Father in heaven, by the leading of the Holy Spirit, and we come to you in the name of our Lord Jesus Christ. Salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Salamat po na i-bless niyo po kami. Salamat po sa inyong salita. At dalahan ko po na patuloy niyo po kung kausapin ang bawat isa. Patuloy niyo po i-convict ng inyong ganun na espiritu. Tulungan niyo po kami magtiwala sa inyo anumang circumstances na nangyari sa aming buhay. At dalahan ko po na i-bless yung bawat isa sa amin. Materially, yung mga pangailangan namin sa araw-araw. Financially, sa lahat po ng aming mga babayarin. And also po, spiritually, bless you po kami. Mature po kami. Ganun din po yung aming mga physical na pangangatawan. Patuloy niyo po kami pagalingin. Good health po sa bawat isa. Lahat po ng mga kabataan, nag-aaral, mga bata, mula elementarya hanggang kolehiyo. Bless niyo po sila. Mag-excel po sa kanilang mga pag-aaral. Gamitin niyo po ang kanilang pag-aaral, katulungan upang sila po ay makapag-witness. Ganun din po sa mga nanay, tatay, nagtatrabaho, nagpe-prepare everyday. Ngayon po linggo ay may pasok na. Tulungan po muli kami gumising ng maaga, mag-prepare, at paalala niyo po sa amin ang inyong salita na bawat araw na pagising namin ay laging bago, laging merong pagkakataon na lumaban ulit, na ipakita niyo po ulit yung biyaya po sa amin. Our Father, may you bless our church, lahat po ng pangangailangan po namin, yung beautification po ng aming simbahan, bahay-sambahan, at manifestation po ng pananampalataya po namin sa inyo. Now po this coming anniversary, yung aming po mga commitments, yung aming pong maibigay, at pagkalooban niyo po kami ng malamig na place, lahat po ng mga needs po ng simbahan, bless niyo po. At patuloy po kayo mag-raise ng maraming leaders, tumawag po kayo ng mga magpa-Bible school, tumawag po kayo ng mga magpapastor from this church, at marami po kami produce. At yung mga tao po dito sa Mabuhay, sila po ay mabahagyan namin. Yung mga natutulong ng mga Kristiyano, manumbalikin niyo po sila, na po ma-reach po namin sila, at dalangin po namin, mapuri po namin kayo sa aming buhay. At lahat ng ito ay aming minadalangin, Pisanamatan, in Jesus' name we pray, Amen. Amen. Praise the Lord.